Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hindi po kayo nagtataka kung bakit kailangan sa bawat pagsamba sa Diyos, kailangan mayroong pag-aaral ng kanyang mga salita. Dahil ang kanyang mga salita ay pagkain ng isang kaluluwang ligaw. No? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng kalakasan, at ang salita ng Diyos ang nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya nga mararapat lamang, mahal na mga kapatid, na ating pag-aralan yung mga salita ng Diyos at bigyan natin ng pansin yung mga salita ng Diyos sa bawat pagsamba at pagpupulong natin bilang mga magkakapatid kay Kristo. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang Diyos ay nagsalita, mga kapatid. Ang Diyos ay nagsasalita, at kapag ang Diyos ay nagsasalita, marapat lamang na ang kanyang mga nilikha ay nakikinig. Kaya ngayong gabi na ito, kapatid, ang pag-aaralan natin ay kung paano tayo makikinig sa mga salita ng Diyos. Bakit kailangan tayong makinig sa mga salita ng Diyos? At kung bakit ito importante o mahalaga na tayo ay makinig sa mga salita ng Diyos. Meron ako napapansin minsan sa ating mga kapatid na sa tuwing linggo o sa tuwing Miyerkules lamang sila nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Ito ay either galing sa mga nasa pulpito o galing sa mga kapatid. Pero pag uwi nila sa bahay, wala silang naririnig na kahit anong salita na galing sa Biblia. Ni magbasa man lamang ng Biblia ay hindi binibigyan ng oras o ng pansin. Tandaan kapatid, ang mga salita ng Diyos ay hindi lamang pinapakinggan sa tuwing linggo at Miyerkules. Bagkus ito'y pinapakinggan araw-araw ng ating buhay. In fact, sa buong lifespan ng tao, hindi mo kayang pag-aralan ng Biblia sa buong lifespan mo, kapatid. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay napakalalim at napakaraming yaman na pwede mong makuha sa mga ito na hindi kayang intindihin ng buong lifetime ng isang tao. Kaya mayroong mga scholar, kapatid, mayroong mga nag-aaral sa Biblia na pinag-aaralan nila ito sa kanilang mga oras at binibigyan nila tayo ng conclusion o tinatawag nating komentary sa bawat versikulo o kapitulo sa Biblia. Bakit ito mahalaga? Sapagkat ang tamang interpretasyon ng mga salita ng Diyos, ang tamang pagkakaintindi sa mga salita ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat sapagkat iyon ang katotohanan. In fact, kapag binasa mo yung Biblia, kapatid, at mali yung interpretasyon mo doon sa pagbabasa mo sa mga salita ng Diyos, ikaw ay paparusahan ng Diyos. Hindi lamang once na ikaw ay paparusahan ng Diyos, kundi doble ang parusa ng Diyos sa mga taong ginagamit ang kanyang mga salita, ang kanyang mga banal na salita sa maling pagkakaintindi, sa maling pagbasa, at sa maling application sa pamumuhay. Kung baga ginagamit ang mga salita ng Diyos upang lokohin ang mga tao. Kaya napakahalaga na kailangan makuha natin ang tamang konteksto ng bawat bersikulo, ng bawat kapitulo sa Biblia sapagkat ang nagsasalita dyan, kapatid, ay hindi mga tao, kundi ang Diyos mismo. Kaya kung pwede natin i-bring up yung ating pag-aaralan ngayong gabi na ito, pinabagatan ko po, kapatid, na pakikinig ng mga salita ng Diyos. Tingnan muna natin, kapatid, sa isang parabola sa Biblia. That is on Mark chapter 4, verse 21 to 33. Ang tawag sa parabola nito is the parable of the sower. Ilang beses na itong pinreach nating pastor. Mayroong tao na naghahasik ng binhi, di ba? At yung mga binhi ay tutubo, depende kung saan sila mababagsak. No? Kaya makikita mo dito sa Mark chapter 4, verse 21 to 33, ang sinasabi dito sa Mark chapter 4, verse 14, bago tayo pumunta sa ating key verse, ang maghahasik ay naghahasik ng salita. Meaning, ang sinasabi dito ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, kung tayo man ay naghahasik ng katotohanan, tayo ay naghahasik ng salita ng
Diyos. No? So, parabola, the parable of the sower o yung naghahasik, ay isang parabola ng isang tao na naghahasik ng mga salita ng Diyos. At kung tao nito ay naghahasik ng salita ng Diyos, mayroong kanya-kanyang resepsyon depende sa kung anong klaseng lupa ka. Okay? Alright. Ang mga hasik ay naghahasik ng salita. Sa parable of the sower, kapatid, mayroong 4 na lupa. Mayroong tao na naghasik ng mga salita ng Diyos, pero ang kanyang mga kutil na naiyasik ay naiyasik sa matigas na lupa. Sa tabi ng daan, kapatid. At ano nangyari? Kaagad itong nasira. Hindi man siya tumubo, siya ay agad nasira. Alam niyo ba yung mga butil? Kapag ang butil nagasik ka sa daan, tutubo ba ito? Hindi. Agad itong masisira. Agad itong mawawasak ng kahit anong elemento. Dadaan ng sasakyan, masisira yan. Dadaan yung manok, kakainin yan. No? Or sa case natin spiritually, kapag naggasik ka ng salita ng Diyos, mayroong mga tao na bago nila intindihin yung salita ng Diyos, aagawin agad ng kaaway yung salita sa kanila. No? Pangalawa, mayroong lupa na para bang ito'y batuhan or rocky. Kung napunta na kayo sa mga parkingan, yung punong-puno ng bato, yung parking lot nila, ganyan yung batuhan. No? Meron naghasik sa batuhan or at the rocky soil, tinanggap nila yung salita. Ibig sabihin, nahasikan sila, napunta sa kanila yung binhi, tinanggap nila yung salita, nakinig sila, inintindi nila na may gala. Pero hindi ito nagtagal. Bakit? Kasi hindi siya nagkaroon ng ugat. Ang binhi kapag tumubo sa batuhan ay hindi magtatagal kasi hindi siya nakatanim sa lupa. Nakatanim lamang siya sa batuhan. At sa batuhan, walang nutrisyon, walang kahit ano. So, hindi ito magtatagal. Sino yung mga yan? Yung mga Kristiyano na nakikinig sa mga salita ng Diyos. Yung nagpupunta sa iglesia, nagpupunta dito sa bahay pa ng bahay, nagkukunwaring nakikinig, pero hindi sila nagtatagal. Kasi hindi naman tumatanim sa kanila yung mga salita ng Diyos. Okay? Next. Mayroon din mga tao na ang kanilang lupa ay parang lupa na puno ng mga iba't ibang mga damo. No? Ito yung tawag nating masasamang damo or weed sa Ingles. No? Sabi nga ng isang kasabihan, ang masamang damo ay mahirap patayin. Bakit? Kasi mabilis silang tumubo at mabilis silang kumalat. So mayroon nagasik sa tinikan o yung punong-puno ng masasamang damo. Ito yung mga taong nakinig sa salita. Nagkaugat naman din sila kasi lupa pa rin naman yun. Marami lang mga damo. Nagtagal din sila sa iglesia, ngunit dahil maraming damo na nakapaligid sa kanya, mas natuon ang kanyang atensyon sa mga damong nasa paligid niya, kaya nakakuha siya ng kaaway, kaya nawala siya ulit sa iglesia. Sino yung mga yan? Yung mga taong nasa iglesia nga, tumubo nga, nagpapagamit nga sa Diyos, pero dahil nakatuon ang kanilang mga atensyon o kaisipan sa mga bagay na nasa mundong ito, sa mga makamundong mga bagay, sa mga problema, sa mga pagsubok, sa sanlibutan, sa mga pisikal na pamumuhay, sila ay hindi nagtagal sa Diyos at sila ay nawala at namatay. So meron tayong iba't ibang mga tao dito. Merong tao na nasa daan. Kapag nasikan sila ng salita ng Diyos, hindi sila makikinig. Merong mga tao na nasa batuhan. Magkukunwaring nakikinig sila, pero hindi sila tutubo at hindi sila magtatagal. Merong mga tao na nasa tinikan, na sila ay magtatagal sa iglesia. In fact, magpapagamit sila sa Diyos,
Pero napapagamit sila sa maling na dahilanan. Marahil nagpapakita lang sila ng bagong dress sa kanilang mga kapatid. O nagpapakita gilas lang siya sa kanyang kapatid. Ganyan. Meron silang ibang kadahilanan maliban sa pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ngunit mayroong mga tao na sila ay totoong mga matatabang lupa. Ang sabi dito sa parabola, kapatid, yung mga taong matatabang lupa, sila yung mga taong kapag nahasikan mo sila ng salita ng Diyos, kapag binahaginan mo sila ng ebanghelyo, kanila itong maiintindihan, kanila itong ma-experience, kanila itong mararanasan sa kanilang buhay, may transformation sa kanilang buhay, may pagbabago sa kanilang buhay, at mayroong bunga yung kanilang buhay. Sabi nga dito, kapatid, ang taong nahasikan at siya ay nasa matabang lupa, siya ay magkakaroon ng bunga ng marami. So hindi tayo lalabas sa konseptong ito na ang tunay na Kristiyano, ang tunay na taong matabang lupa, kapag sila ay nakakarinig ng mga salita ng Diyos at nagbabasa ng Biblia, sila ay nagbabago, may nangyayari sa kanila, may naranasan silang kakaiba, sila ay nagiging more like Christ at may bunga ang kanilang pananampalataya. So, ang tanong dito, kapatid, ay ganito. Pwede pala na akala mo ikaw ay totoong na kay Kristo na. Kasi napaka-emotional mo kapag kumakanta ka, naiiyak ka. Kapag nandito ka, nangingilabot ka. Kapag nakikita mo yung mga kapatiran mo, naggagalak ka. Pwede ka maging emotional, pero hindi ka magtatagal. Pero hindi ka magbubunga. Ilan na ba sa ating mga kapatid yung ganyan? Kapag kasama natin sila, umiiyak sila. Nagiging emotional sila. Pero sa isang doktrina na hindi nila kayang tanggapin, sa isang paniniwala na hindi nila kayang tanggapin, malaos moko na lang. Pagpapalit nila yung gawain, pagpapalit nila yung ebanghelyo ni Kristo, dahil lamang hindi sila magkasundo. Bakit? Kasi nandito lamang sila upang ipakita sa inyo na kaya nilang umiyak, na kaya nilang magsuot nito, na kaya nilang kumanta, na kaya nilang magpagamit sa maling rason o kadahilanan. Kaya nga, ang makikita natin dito, kapatid, hindi porket nagpapagamit ka sa Diyos, ikaw ay isang matabang lupa. Ang tanong kasi, ikaw ba ay nagbubunga? May nangyayari bang maganda sa buhay mo? Meron bang pagnanasa na ikaw ay makinig sa mga salita ng Diyos? So, pwede kang magkaroon ng isang emosyonal na responde sa mga salita ng Diyos. Marahil, first time mo mag-attend ng church, maririnig mo yung salita ng Diyos, may iyak ka. Di ba, mayroong mga ganyan kapatiran na magpapatotoo sila? First time ko pumasok sa church, nang nilabot ako. After 1 month, alane, susugal na eh. Mayroong magsasabi dito, yung first time kong pumunta dito sa church, naiyak ako nung narinig ko itong kanta na ito. After 2 months, alane, kuita, susugal na eh. Pwede kang magkaroon ng emosyonal na responde sa mga salita ng Diyos, ngunit ito ay mababaw lamang at walang bunga. Ano yung conclusion dito? Huwag natin gawing basehan yung ating mga emosyon sa mga pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi porket hindi ka naiiyak sa tuwing mayroong kumakanta, ay hindi mo na naiintindihan yung kanta. At hindi rin naman ibig sabihin na ikaw ay umiiyak sa tuwing meron kumakanta, ay naiintindihan mo kung ano yung kinakanta mo. Kasi meron mga ganyan na umiiyak lamang sila kasi maganda lang yung pagkakanta ng kanta pero hindi nila maintindihan. So meron mga bagay na ganyan. So wag nating basehan ang ating emosyon sa mga salita ng Diyos. Bakit? Ano nga ba yung pinagkaiba ng mga ibang lupa sa matabang lupa? Diba? Yung tatanong, ano yung ipinagkaiba ng matabang lupa sa mga ibang lupa? Ang tunay na matabang lupa na nahasikan ng mga salita ng Diyos ay nagbubunga, nagtatagal, at nagbubunga. Pag sinabing nagbubunga, kapatid, mayroon nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay,
na mas nakikilala na nila si Kristo at mas nagagawa na nila yung mga utos ng Diyos. Sapagkat ito ay nakikinig ng totoo sa mga salita ng Diyos. Taos sa kanyang puso, may pagnanasa na malaman ang katotohanan at nagagalak sa mga salita ng Diyos. Hindi yung nandiyan ka lamang at nagpapanggap. Hindi yung pupunta ka lamang sa church na kunwari nakikinig ka pero hindi ka naman talaga totoo nakikinig. Alog mo na mo ka dito, pamayari ni. May tunamong oras. Uya na, preaching na, may tunamong oras, mayari na. Yehey! No, kapatid. Kasi ganyan ako nung bata ako. Nung bata ako, kapatid, nung adolescent square pa ako, kapag preaching na, may tunamong oras mayari na. Hindi man ako makikinig. In fact, gagawin ko, yuyuko lang ako at matutulog. Ganyan tayo, kapatid. Pero ang totoong tao na mataba ang lupa, siya ay nakikinig ng totoo sa mga salita ng Diyos, taos sa kanyang puso, nais niya talagang matutunan ang mga katotohanan at nagagalak siya sa mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang totoong tupa ng Diyos ay nakikinig sa Kanya. John chapter 10, verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Makikita mo dyan kapatid, yung unang gagawin ng mga tupa. Makikinig ng mga salita ng Diyos, makikinig ng pagtawag ng Diyos. So, ang means para may palaganap ang pagtawag ng Diyos is through the gospel. Kaya ano yung commission natin? Preach the gospel. Doon tayo tinatawag ng Diyos. At kapag tinawagan tayo ng Diyos, nakinig tayo sa kanyang mga salita, ano yung gagawin ng totoong tupa? Siya ay susunod sa Kanya. Kung nakinig ka, pero hindi ka sumusunod, either ikaw ay isang matigas na lupa, batuhan, o isang tinikan na lupa. Pero kung ikaw ay nakikinig ng mga salita ng Diyos at nilalakaran mo, you're walking the talk. Kung nilalakaran mo, nagpapakita ka ng magandang pamumuhay, ibig sabihin ikaw ay totoong sumusunod sa Diyos at may bunga ang iyong pananampalataya. Mayroon pang mga tupa ni Kristo na wala pa rin sa kanyang kawan, no? At nangangailangan ng kanyang tinig. Paano natin gagawin yun? Sa pamamagitan ng tinatawag nating evangelism. No? Ang evangelism, kapatid, o yung pagpapalaganap ng gospel o ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, o yung tinatawag nating evangelismo na ginagawa ni Pastor na siya'y humahayo sa iba't ibang lugar na pinapalaganap niya ang magandang balita, ay komisyon sa bawat isa sa atin sapagkat yun tanging ang paraan upang malaman at makilala ng mga tao na ito ang totoong Diyos. Kung di mo sila kakausapin, kung di mo sila bibigyan ng mga salita ng Diyos, kung di mo sila hahasikin ng mga salita ng Diyos, hindi sila tutubo. Kaya nga, kailangan bilang mga tupa ni Kristo, kailangan tayo din naman ay kasamang nag-evangelize, nagpapalaganap ng ebanghelyo para tayo ay dumami sa iglesia na ito. No? Bakit? Sa John chapter 10, same chapter. Sabi dito sa John chapter 10, verse 16 po yan, 27, sorry. Meron akong mga ibang mga tupa na wala pa sa kulungan ito, sabi ni Kristo. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Pag sinabing kawan, kapatid, that is tayo yon, one body of people in Christ. At ang ating pastol ay si Kristo. So meron pa rin mga tao, kapatid, na naliligaw at kailangan ng mga salita ng Diyos na ipalaganap natin, kapatid, upang sila ay makasama natin sa kawan. Huwag ka mag-alala. Ang totoong tupa ni Kristo at ang matabang lupa na nagbubunga ay ang taong tunay na nakikinig sa mga salita ng Diyos. Kung mayroong tunay na makikinig sa iyo,
at bibigyan kanyang oras na makikinig sa mga sinasabi mo, kapatid, malaki yung tsansa na siya ay tupa ng Diyos. Na-try nyo na ba yun? Yung gusto mong i-share yung mabuting balita ni Kristo na kahit ikaw ay isang makasalanan, ikaw ay tatanggapin sa kaharian, o ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan, baguhin ang iyong pag-iisip at gawin mong Diyos at tagapagligtas si Kristo. Diba? Ang ganda ng Ebanghelyo. Kahit sino ka pa, basta magsisisi ka sa mga nagawa mong kasalanan at maniwala ka kay Kristo na may kakayahan siyang linisin ka sa iyong mga kasalanan, ikaw ay maliligtas. Ang ganda ng Ebanghelyo, di ba? Kaya pwede mong sabihin sa kanila, kung tinanggap man nila si Kristo, kung sila naniwala kay Kristo, tingnan mo na lamang ang pag-ibig ng Diyos na bagamat hindi ka karapat-dapat, ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at pinatawad ka, ngayon kasama ka namin, nagagalak. Dahil sa mga salita mismo ng Diyos. Hindi natin alam kung sino yung mga totoong tupa. Kaya huwag tayo magsawa na ipalaganap ang mabuting balita ni Kristo. Hindi lamang nakikinig, minamahal niya ang mga salita ng Diyos. Binibigyan niya ng importansya at oras at inuunawan niya ito ng kanyang buong kakayahan. Hindi lamang ito sa mga new believers, kapatid. Bagkus mas higit sa ating mga nandito, mga old-timers na, mga matagal na sa iglesia, na kailangan bigyan natin ng oras yung mga salita ng Diyos araw-araw, kahit 30 minutes lang, basahin natin ang Biblia, unawain natin ang mabuti. Kung di natin nauunawa, i-message niyo ako, kapatid. Kung meron akong oras, re-reply ko kayo, try ko i-explain sa inyo or explain ko sa in person kung ano ba talaga yung meaning noon. At least, di ba, nagkakaroon tayo ng ideya kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan gawin natin ito ng buong kakayahan. Ibig sabihin, may pinag-aralan ka man o wala kang pinag-aralan, kung hindi mo naiintindihan, gagawin ko ang aking katungkulan sa kapatid. Tuturuan ko kayo kung ano yung tamang interpretasyon ng Biblia. It doesn't really matter kung naiintindihan mo siya ng fully or hindi. Huwag kayong mahiya, kapatid. Kung hindi nyo naiintindihan, lapitan nyo ako, lapitan nyo si pastor, at kami ay magagalak na tulungan kayo sa mga bagay na iyan. As long as gagawin nyo ito ng inyong buong kakayahan. Madali magbasa ng Biblia. Ang tanong, nauunawaan mo ba yung binabasa mo? Madali magbasa ng Tagalog. Ang tanong, nauunawaan mo ba yung Tagalog na binabasa mo? Diba? Kasi maraming tao, in fact, yung mga tao nga na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Kasi every Monday, may napapansin ako yung mga tao na nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Sasabihin nila, ako ay Pilipino, ako ay taos-pusong nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan. Yung sinasabi nila. Pero hindi naman nila ginagawa yun kasi hindi nila naiintindihan yung kanilang sinusumpaan. Alam nilang sabihin, pero hindi nila nauunawaan. Ganyan din ang mga salita ng Diyos minsan sa buhay natin. Kaya napakahalaga na kailangan nauunawaan natin. Tingnan natin kapatid sa parabola sa Biblia. Yung tinatawag natin the parable of the lamp under the basket. O yung ang ilawan sa ilalim ng takalan. Tingnan natin kapatid sa Mark chapter 4, verse 21 to 25. At sinabi niya sa kanila, inilabas ba ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan at hindi sa talagang lalagyanan ng ilaw? Ang sinasabi dito ni Kristo, kung ikaw ay magsisindi ng, let's say, ng isang lampara, nagsisindi ka ba ng lampara para ilagay mo sa ilalim ng higaan mo? Or magsisindi ka ba ng lampara para ilagay mo sa lalagyanan ng bigas mo at tatakpan mo na lang? Hindi. Ito yung sinasabi ni Kristo. Kung magsisindi ka ng lampara, dahil ilaw yan, ilalagay mo sa totoong kalalagyan ng ilaw. Kung saan ka nangangailangan ng ilaw. Hindi ba? Bakit? Sapagkat walang bagay na nakatago na hindi ihahayag, sabi ni Kristo. O walang nalilihim na hindi ilalantad sa liwanag. Mayroong mga tao, kapatid, na natatakot sa mga salita ng Diyos. Natatakot sa katotohanan.
natatakot kay Kristo, na kapag nahasigan sila ng salita ng Diyos, ano gagawin nila? Kaysa ilagay nila sa toong lalagyanan ito, which is sa kanilang puso at kanilang isipan, lalagay nila yung salita ng Diyos saan? Sa kanilang mga upuan. Itatago nila sa kanilang mga higaan. Dinibaliwalain nila ang mga salita ng Diyos. Kaya ang mga salita ng Diyos ay hindi nagiging liwanag sa kanila. Pero ano yung sinabi ni Kristo? Bakit nangyayari yun? Sapagkat walang bagay na nakatago na hindi ihahayag o walang nalilihim na hindi ilalantad sa liwanag. Ang sinasabi ito ni Kristo, ang taong mayroong dalang liwanag sa kanyang buhay, kahit anong mangyari, hindi siya mahihiya. Kasi may mga taong marumi at ayaw sa liwanag, kasi kapag mayroong liwanag, makikita ng mga ibang tao ang kanilang karumihan. Kaya anong ginagawa nila? Dahil sila ay marumi, sila ay magtatago sa dilim para hindi sila makita ng mga tao. Ganyan din tayo, kapatid. Tayo marumi, tayo makasalanan. Kung nais mo na yung kasalanan ay malinis at mapatawad, anong gagawin mo? Sabi sa Biblia, confess your sin. Anong gagawin mo? Mula sa kadiliman, yung tinatago mong kasalanan na iyon, ilabas mo. I-confess mo sa iyong asawa, i-confess mo sa iyong pastor, i-confess mo sa iyong kongregasyon. Sabihin mo kung ano ba talaga yung kasalanan mo. Sabihin mo, mga kapatid, humihingi ako ng tawad sapagkat ako ay nagnakaw ng napakalaking pera. Ginawa ko ito 2 weeks ago nung ako ay nakailangan ng pera. Ninakawan ko ang aking asawa ng 2,000 na hindi niya alam. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, sapagkat nais ko na ako'y ma-confess ko yung kasalanan ko dito at nais ko na ako'y babigyan ng karampatang parusa sa aking nagawa. Yan ang totoong pagsisisi, kapatid. Kung totoo ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan, ilabas mo sa liwanag. Kaya sabi ni Kristo dito, walang hindi mailalantad ng liwanag, walang lihim na hindi ilalantad ng liwanag ng mga salita ng Diyos. Kaya sabi sa 23, kung ang sino man ay may taingang ipandirinig, hayaan siya'y makinig. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan, sa panukat na iyong isinusukat, kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay lalo pang bibigyan, at ang wala, pati na ang nasa kanya ay kukunin pa. Ano sinasabi dito ni Kristo, kapatid? Na ang mga salita ng Diyos ang siyang magsisilbing ilaw ng ating buhay. Kung mayroon tayong nagawang kasalanan, nabasa natin yung mga salita ng Diyos, nasabi ng mga salita ng Diyos, kinonvict ka sa iyong kasalanan, ilabas mo sa ilaw, kapatid. I-confess mo yung kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, at ikaw ay patatawarin. Sapagkat sa bawat ginagawa mo, kung ikaw ay nasa ilaw, sa bawat ginagawa mo sa tuwing ikaw ay nasa ilalim ng mga salita ng Diyos, at ikaw ay ginagabayan ng mga salita ng Diyos, doon ka rin naman susukatin ng Diyos. Ginagawa mo ba ito dahil minamahal mo ang mga salita ng Diyos, o ginagawa mo ito sa iyong pansariling kakayahan at kapakanan? Ang sabi dito ni Kristo, at sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinapakinggan. Sa panukat ng inyong isinusukat kayo'y susukatin. Ibig sabihin, kapatid, tingnan natin mabuti kung ano pa talaga yung pinapakinggan natin, kung tama ba to o mali. Kahit ako, kapatid, kung mali yung pinipreach ko, sabihin nyo sa akin. Kung mali yung pagkakaintindi ko, sabihin nyo sa akin. Pag-aralan natin na mabuti upang itama natin yung ating kamalian. Kahit ako, kapatid, ay nagkakamali. Kahit si pastor ay nagkakamali. Kaya sabi dito ni Kristo, kung ano yung panukat, doon tayo susukatin. Sapagkat mas lalo tayong lalago kung totoong katotohanan at totoong ilaw yung ating pinapakinggan. At kung ito'y hindi totoo, ay mas lalo pang kukunin ng Diyos sa atin yung katotohanan na iyon. Sapagkat ang mayroon ay lalo pang bibigyan. At ang wala, pati ang nasa Kanya,
ay kukunin pa. Ang ibig sabihin dito, kapatid, ang pakikinig ng mga salita ng Diyos ay kailangan na may paninindigan na malaman ang katotohanan at may palaganap ito. Dapat ikaw alam mo kung totoo o hindi yung pinipreach sa pulpito. Minsan nga, may nag-preach sa pulpito na ito. Nakita ko, napangiwi si Sister Sa, sabi niya, parang hindi niya nagustuhan yung preaching. No? So, kapag hindi niya nagustuhan, tatanungin mo yung ating kapatid, ano ba yung hindi mo nagustuhan? Sinabi niya, yung ganito, ganyan. So, next time na mag-preach tayo, babaguhin natin. At itama natin yung mali. Bakit? Sapagkat ang katotohanan, ang tamang interpretasyon sa mga salita ng Diyos ay dapat ipalaganap at hindi yung mali. Ang pakikinig na salita ng Diyos ay kailangan na may paninindigan na malaman ang katotohanan at may palaganap ito. Kung mas bibigyan mo ng importansya ang pakikinig ng mga salita ng Diyos, mas madaming bunga ang may lalahad natin. Mas maraming bunga ang pwede natin ipakita sa mga tao. At masasabi ng mga tao, lend mo na. At tingin talagang bunga ng salita ng Diyos, kimbiyena ng taong ini. May bayo yun. Alam mo na, kagaling na ng ini. Karakal na nabalong verse. Karakal na nabalong memory verse. At balong na lang i-explain. Metong. Ito mga bagay nito, kapatid, ay nagagamit upang may palaganap natin ang totoong ebanghelyo ni Kristo. Meron pang isang parabola, kapatid. Maraming mga parabola dito. The parable of the seed growing o yung binhing tumutubo. Mark chapter 4 din yan, actually. Yung buong Mark chapter 4, yung pinag-aaralan natin pala ngayong gabi na ito. No? So Mark chapter 4, verse 26 to 29, sabi ni Kristo, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa. Kanina, mayroon naghahasik sa iba't ibang lupa. Ito, iba na to. Mayroong tao na nag-aasik ng binhi sa lupa. Ibig sabihin ng lupa na yun ay pataba. No? Yung tao na ito, after niya mag-asik ng binhi sa lupa, siya ay natulog. Kita mo dito, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang tao nag-aasik ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ano yung ginawa ng tao ito? Nagkasik lamang siya ng binhi. After na ginawa niya, natulog at bumabangon sa araw-araw. Natulog at bumabangon sa araw-araw. Pero malipas ang ilang araw, pagkatingin niya doon sa binhing kanyang inihasik, ito ay tumubo, ito ay lumaki, at hindi niya alam kung paano. No? Nagasik lamang siya. At hindi niya alam kung paano ito lumaki. May kita mo din sa 28 kung bakit. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Yung lupa mismo na isang matabang lupa ang dahilan kung bakit sumibol yung halaman. Una, ang usbong, saka ang uhay. Pagkatapos ay ang uhay na hitik sa bukid. Ibig sabihin, itong halaman na ito na tumubo sa matabang lupa, ito ay lumaki at nagkaroon ng bunga. Ngunit kapag hinog na ang bunga, agad niyang kinukuha ang karit sapagkat dumating na ang pag-aani. Ano yung makikita natin dito? May tao, meron siyang binhi, hinasik niya sa lupa, natulog siya. Pagkagising niya, natulog na naman siya. Ilang araw, binalikan niya yung binhi, hinasik niya sa lupa at ito'y tumubo na hindi niya alam. Ang kadahilan pala kaya tumubo ay dahil ang lupa na kanyang nahasikan ay mataba. Ang matabang lupa ay nagbubunga. Hindi ba? At hindi pa rin niya ito maintindihan. Kaya nga nung tumubo yung halaman at ito'y nagkabinhi na hindi niya maintindihan, na wala man siyang ginawa, anong ginawa ng tao? Nagasik lamang siya, after nun,
nag-ani na siya. Hindi man niya ito diniligan, hindi man niya ito binantayan. Basta pagbalik niya, nakita niya, tumubo na lang ito at nagbinhi. Dahil mataba ang lupa, kanyang nasikan. Ano yung malalaman natin dito, kapatid? Ano yung lesson natin dito? Minsan, yung mga salita ng Diyos, ibabahagi natin sa tao. After nun, anong gagawin natin? Uwi na tayo at matulog. Huwag na nating alalahanin pa kung message ba itong tao ito o nung nanapasa. Kung gusto mong balikan yung tao, balikan mo. Hasikan mo ulit. At umuwi ka sa bahay at matulog. Sinasabi ito ng ating Panginoon, learn to give up on your efforts. Sumuko ka na kung ang effort mo ay baliwala. Sapagkat kahit anong gawin mong effort dyan, kung ang lupang hinahasikan mo ay hindi mataba, hindi siya tutubo. Kaya sabi ng ating Panginoon, magkasik ka and let me do the rest. Ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na ginagawa ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Kahit hindi man natin ito alam kung paano. Minsan nga, yung kaibigan mo, nahasikan mo ng ebanghelyo, nahasikan mo ng mga salita ng Diyos, iniwan mo. Magtataka ka na lang after 2 weeks or after 1 month. Andyan na siya sa iglesia at nakikinig ng mga salita ng Diyos at nagpatuloy at nagpagamit sa salita ng Diyos. Hindi natin alam ang himalang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi hindi naman sa ginagawa natin, hindi naman sa kung anong effort natin o yung ipinakita natin sa tao, ang dahilan kung bakit siya ay maniniwala kay Kristo. Bagkus ang dahilan kung paano, kung bakit ang tao ay maniniwala kay Kristo, ay dahil marahil siya ay tupa at pinili ng Diyos at matabang lupa. Kasi kahit anong gawin mo, kapatid, kahit ilang beses mo hasikan ng mga salita ang isang tao na hindi matabang lupa, hindi siya tutubo. Sabi ko kay Papa, minsan pabalik-balik daw siya sa isang lugar. Let's say for example, nagpunta siya sa Bamban. Naka 3 times na siya sa Bamban na nag-evangelize. Pero napansin niya, every time na nag-evangelize siya, pakonti ng pakonti yung mga tao. O sinasabi ko kay Papa, after nalita pa ako, magpainawa naman. After nun, magpahinga ka na. Kahit anong gawin mong effort, kung hindi ito kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa. Ganyan ang nangyari kay Pablo, kapatid. Si Pablo, nagstay siya sa Corinth for 2 years. For 2 years, kapatid. Pinocus ni Pablo yung Corinto, si mga tao sa taga-Corinto, yun yung ginawa niya for 2 years, nag-evangelize siya doon, pinalagalan ng ebanghelyo. Pero after that, kapatid, after the span of 2 years, ang mga tao na yan, anong ginawa nila? Tinwist nila yung gospel, sinabi pa nila na si Pablo ay hindi totoong apostol, binalahura, inusig pa si Pablo, kapatid. Despite yung oras na ibinigay niya sa mga taga-Corinto, hindi pa rin nila tinanggap yung ebanghelyo. Kaya anong ginawa ni Pablo? Umalis siya sa Corinto. Nagpunta siya sa iba't ibang mga lugar. Ganyan dapat yung ginagawa natin. Sapagkat wala na sa kamay natin, wala na sa kamay ng tao, ang pagtubo ng halaman. Kundi nasa kamay na at nasa biyaya na ng Diyos. Kaya after natin silang hasikan ng ebanghelyo ni Kristo, muli na ka. Matutod kang manyaman, panalangin mo na sana magbunga itong ebanghelyo na pinaghanap. Sa pakikinig ng taos sa puso ng mga salita ng Diyos, tayo ay patuloy na lumalago nang hindi natin napapansin. Ito pa yan, kapatid. Pansya, din nila may oras yung salita ng Diyos everyday, nagbabasa ka lang ng Biblia, kahit 30 minutes lang or 1 hour. Hindi mo alam na mas marami ka na palang natututunan, mas marami ka nang nalalaman sa mga salita ng Diyos, mas nabibigyan na ng bigat at importansya yung mga salita ng Diyos, mas napapasalamin mo na yung pamumuhay
bilang ikaw na sumusunod kay Kristo, mas nakikita na ng mga tao si Kristo sa buhay mo dahil sa mga salita na Kanyang ibinigay sa iyo. At ito'y naiintindihan mo, at ito ay ginagawa mo, at ito ay nagbubunga sa buhay mo. Tandaan, kung hindi ka kumakain, paano ka magbubunga? Kung walang nutrisyon, paano ka magbubunga? Kung hindi ka nasikan, paano ka magbubunga? Kaya napakahalaga, kapatid, na pinapakinggan natin ang mga salita ng Diyos, hindi lamang pag Sundays, hindi lamang pag Wednesdays, kundi ito at dapat ay ginagawa natin araw-araw. Brother yon, hindi naman nagsasalita sa akin ng Diyos ng literal. Amen po ba? Nagsalita na ba ang Diyos sa inyo ng literal? I mean, natutulog ka, bigla na lang, Casey, bumangon ka dyan. Oh? No, kapag nagsalita ang Diyos, kapatid, manginginig tayo sa takot. Ang sinasabi ng Biblia dito, upang mapakinggan mo ang mga salita ng Diyos, mayroon siyang ibinigay sa atin na kailangan nating pakinggan. Ano yan? Ang mga Biblia na hawak ninyo ngayong gabi na ito. Yan, kapatid, ang Word of God. Ang mga salita ng Diyos. Kung gusto mong pakinggan ang salita ng Diyos, basahin mo ang kanyang mga salita. Basahin mo ang Biblia, kapatid. No? May dahilan kung bakit yan ang #1 best-selling book in the world. May dahilan kung bakit yan ang #1 most produced book in the world. Ibig sabihin, ang pinakamaraming piniprinta na libro sa buong mundo ay ang Biblia. Bakit? Kasi nais natin na mas maraming tao ang makinig sa mga salita ng Diyos. Isa pang parabola, kapatid. Kasi mahaba pa yung oras natin, 7:55 pa lang. Isa pang parabola, kapatid. The parable of the mustard seed o butil ng mustasa. Mark chapter 4 din, kapatid. Pero this is verses 30-32. Kanyang sinabi, sa ano natin mayahambing ang kaharian ng Diyos? At yung sinasabi ni Kristo. O anong talinhaga ang gagamitin natin para dito? Sabi ni Kristo, ito'y tulad ng butil ng binhi ng mustasa. Ang mga salita ng Diyos ay parang butil ng binhi ng mustasa. Na kapag naihasik sa lupa itong butil na ito, bagamat itong butil na ito ay napakaliit, pero kapag ito'y tumubo, kapatid, ito ay lalago at lalaki. Bagamat siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa, sa 32, makikita mo dito, kapatid. Ngunit kapag ito'y naihasik, ay tumutubo, nagiging mas malaki kaysa lahat ng mga halaman. At nagsasanga ng malaki, ano pat ang mga ibon sa hipapawid ay nakakagawa ng mga pugad sa ilalim nito. Tingnan natin, ipagmasdan natin ang mabuti ang parabola na ito. Ang mga salita daw ng Diyos ay maihahambing natin sa isang butil ng mustasa. Ang kaharian ng Diyos ay maihahambing natin sa parang butil ng mustasa. Kapag itong butil na ito ay inihasik sa lupa, tulad ng paghasik natin ng mga salita ng Diyos sa lupa, ito ay tutubo, bagaman ito ay maliit lamang, ito ay tutubo ng napakalaki. Ano yung ibig sabihin dito? Kahit minimal effort lang ang gawin mo, kapatid. May nakasabay ka lamang na tao sa jeep. Nabahaginan mo siya ng salita ng Diyos. At ito ay tumubo na napakalaki. Praise the Lord. O meron ka lamang kasama sa trabaho na nakita mo na siya'y depressed. At nabahaginan mo siya ng salita ng Diyos upang ito'y maging encouragement at inspiration sa kanya. At ito'y nagbunga sa kanyang buhay. Praise the Lord. Kahit ito'y napakaliit na bagay lamang, kapatid. Kapag ito'y nahasik sa matabang lupa o sa mga pinili ng Diyos, ito ay tutubo ng napakalaki. To the point na To the point na kahit ang ibon ay kaya ng tumira sa mustasa na ito, sa halaman na ito. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Na kahit maliit na salita ng Diyos lamang, ang kaharian ng Diyos ay tutubo sa Kanya
lalaki ito sa kanya, at ito ay magbubunga ng isa pang buhay na kanyang matutulungan. Kung tumubo itong mustasa ito ng napakalaki, kapatid, sino yung natulungan niya? Ang mga ibon, kapatid. Kaya meron silang natitirhan, meron silang pugad na natitirhan. Ibig sabihin ng mga salita ng Diyos, kapatid, kapag ito'y itinanim sa buhay natin at ito'y nagbunga ng napakalaki, ang kaharian ng Diyos ay nagbubunga din at ito'y lumalaki at mas maraming buhay ang naliligtas natin, kapatid. Mas maraming ibon ang nakakapagpahinga sa kaharian ng Diyos. Diba? Kaya tayo nagbibigay din kasi nagagamit yung mga binibigay natin sa pagpapalaganap at paghahasik ng Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Nagsimula ang kaharian ng Diyos na maliit, ngunit ito'y umuusbong at lalaki pa sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Paano natin gagawin ito? Evangelism. Diba? Sabi ko kanina, nag-evangelize si pastor. Pero sinasabi ko rin kay pastor na mayroong limit yung evangelism natin. After 1 to 2 tries, sleep, take a rest, and let God do the rest. Sa pamamagitan ng gayong maraming talinhaga, sinabi niya sa kanila ang salita ayon sa kakayahan nilang makinig. Ito yung sinasabi ni Kristo. Sa pamamagitan ng gayong maraming talinhaga, maraming mga parabola, sinabi niya sa kanila ang salita ayon sa kakayahan nilang makinig. Ibig sabihin, kapatid, tingnan din natin kung ano yung puso ng tao. Meron ba siyang eagerness na lumapit kay Kristo, na humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan? At kung nakikita namin ito, kapatid, huwag tayong manghimagod na bahaginan natin sila ng ebanghelyo ng mga salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga salita ng Diyos ay mayroong pagbubunga sa buhay natin ayon sa kakayahan natin makinig sa mga salita. Ang mustasa ba ay tutubo ng malaki kung ang lupa ay batuhan? Ang mustasa ba ay tutubo ng malaki kung ang lupa ay maraming damo o ito'y nasa tilikan? Ang mustasa ba ay lalaki at magbubunga kung ito ay nahasik sa daan? Hindi. Pero kung ito'y mahasik sa matabang lupa, ito ay tutubo at tutubo kahit ayaw mo. Ito ay tutubo at magbubunga sapagkat ang Diyos mismo ang nagpapabunga sa kanila. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayon, ano ba tayong klaseng lupa? Mayroon ba tayong kakayahan na makinig sa mga salita ng Diyos? Tayo ba ay totoong matabang lupa? At kung tayo ay totoong matabang lupa, dapat tayo ay nagkakaugat, tayo ay lumalaki, at tayo ay nagbubunga. At paano natin malalaman na tayo nagbubunga? Kung mayroon ng kapatid mga ibang mga tao na ating nailalapit sa gawain ng Panginoon at naliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Lagi sinasabi ni Pastor yan, kahit mag+1 lang tayo, di ba? Kahit mahirap, gawin natin ang ating makakaya. Kahit mahirap sabihan yung mga ating mga kasama, yung ating mga kapitbahay, gawin natin yung ating mga kaya. Hayaan natin na ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang ating mga minamahal sa buhay ay maligtas. Mag-start tayo kikatamong asawa. Mag-start tayo kikatamong pamilya. In fact, kapatid, minsan pag nagpapatuto si Brother Alvin, na sinasabi niya na nauna daw yung mga anak niya, tapos si Sister Lani, tapos siya nasa sulok lang, nakikinig, no, hinahayaan lang niya yung mga pamilya niya. Pero eventually, sa kanyang pakikinig ng mga salita ng Diyos, marahil siya ay matabang lupa, ito ay nagpugat, ito ay lumalaki, at ngayon kasama na natin siya sa ministeryo, sa ministro ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. No? Itong mga bagay nito, kapatid, ay biyaya ng Diyos sa atin. Mark chapter 4 verse 33.
Sa pamamagitan ng gayong maraming talinhaga, sabi ni Kristo, sinabi niya sa kanila ang salita at ito'y nagbubunga ayon sa kakayahan nating makinig. Kaya kapatid, kahit hindi ako magaling, kahit hindi ko ganun ka-karisma, kamukha ni Pastor, no? Kahit nakakaantok yung boses ko, ang paglago ng inyong pananampalataya ay wala sa kakayahan kong magsalita, kundi nasa inyong kakayahang makinig ng mga salita ng Diyos. Si Pablo, kapatid, ay utal-utal. Si Pablo, nag-stutter siya. Kung gagayahin mo si Pablo, kung gagayahin mo si Pablo, ganyan siya magsalita. Utal-utal po siya. Pero sabi ni Pablo, that the kingdom of God is not in word. Hindi sa paano natin ito dinideliver sa ating mga pagsasalita. Ito'y galing sa kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Kaya kahit magaling ako magsalita, kahit charismatic ako, kahit marami yung nasisiyahan, kapag ako'y sumisigaw, marami nang papalakpakan, kung hindi ka naman nililigtas ng Diyos, kung hindi ka naman totoong matabang lupa, hindi rin po, kapatid, magbubunga ang mga salita ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya I'm stressing this enough. Nasa kakayahan ng nakikinig ang pagbubunga ng salita. Kaya sabi ko, dapat meron tayong kakayahang makinig sa mga salita ng Diyos. Bigyan natin ng importansya yung mga salita ng Diyos. Hindi lamang sa linggo, hindi lamang sa Miyerkules nang ikaw ay nakakarinig ng mga preaching, bagus pag uwi mo sa bahay, bago ka matulog, paggising mo sa umaga, buksan mo yung Biblia, magbasa ka ng Biblia, upang marinig mo yung mga salita ng Diyos. Kung di ba naintindihan, nandiyan si Pastor, nandiyan ako. I-explain po namin sa inyo ang hindi ninyo maintindihan. Bakit? Sapagkat napakahalaga para sa amin na naiintindihan po ninyo yung mga salita ng Diyos. Kasi yan ang dahilan, ang tanging mga salita ng Diyos ang magiging dahilan upang ikaw ay magbunga. Kapatid, hindi namin kaya yan. Kahit magpakagwapo pa ako rito para pansinin nyo lang ako, kapatid, every time na magsasalita ako, walang kwenta yung kagwapuhan ko kung wala po kayong kakayahang makinig. Yung totoong makinig sa mga salita ng Diyos. Ang kakayahan natin makinig, kapatid, huwag kayong magalala. Ang kakayahang makinig ng tao ay wala sa kanyang pinag-aralan o sa kanyang edukasyon kung ano yung natapos niya. Ang kakayahang makinig ng tao ay wala sa kung gaano kalakas ang kanyang pandinig. Kung ikaw ay medyo matanda na, medyo baklak na kahadapin. Wala po doon. Nasa ano? Nasa biyaya ng Diyos. Ang kakayahan nating makinig ay biyaya na galing sa Diyos. Ibinigay ito ng Diyos sa ating mga naniniwala sa Kanya, sapagkat nais ng Diyos na tayo ay Kanyang iligtas. Di ba? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa John chapter 17, and this is eternal life, and this is salvation. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Ito ay ang kaligtasan na ano? Na makilala ka nila, na malaman nila na ikaw ang tunay na Diyos. Ang sabi ni Kristo. Paano malalaman ang totoo at tunay na Diyos? Sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Sabi nga sa Biblia, noong unang panahon, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasalita niya mula sa langit. Noong mga later na, bago si Kristo, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Pero nung dumating na ang anak ng Diyos, nagsasalita na siya sa pamamagitan ng Kanyang anak. At ang mga salita ng anak ay ang ating kailangan pakinggan. This is eternal life, that they may know you, the only one true God, the Father, and the one whom you sent, which is our Lord Jesus Christ. Kaya makita mo dito, kapatid, nung nananalangin si Kristo sa John chapter 17,
the same chapter. Sabi niya, pabanalin mo sila, O Ama. Pabanalin mo sila, make them holy by your truth. Pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. At ano yung katotohanan? Ang salita ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Amen. Ang mga salita ng Diyos, kapatid, ay hindi lang nagbibigay ng inspirasyon, hindi lang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay, kundi pinapabanal din tayo ng mga salita ng Diyos. Meaning, binabago niya tayo araw-araw upang hindi na tayo maging conform to this world. Pag sinabing conform and transform, di ba dalawa yan? Sa Romans chapter 12, in-explain ko na ito. Diba? Ang sabi ng word, ang prefix is con and trans. Ano yung common word? Form. Yung forma. Kung ano ka ngayon, that is your form. Pag sinabing conform, ibig sabihin ikaw, ang inyong sarili ay isinusunod mo sa kung ano man yung inyong kinoconform. Sabi ni Pablo, do not be conformed to this world. Ibig sabihin, huwag mong isunod ang inyong lifestyle. Lumilipad na yata yun. Huwag mong isunod yung iyong lifestyle, huwag yung isunod yung iyong pamumuhay sa pag-agos ng mundong ito. Do not be conformed to this world. But to be what? Transform. Pag sinabing transform, that is to go beyond your form, to be a new form. To be transformed by what? By the renewing of your mind. Sa pagbabago ng inyong pag-iisip. Paano natin magbabago natin pag-iisip? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na baguhin ang tao na mula sa pagkapatay ay buhay muli sa pamamagitan ng kanyang malahimalang mga kamay. Kapatid. At paano gagawin to ng Diyos? Sa pamamagitan natin. Tayo ang kanyang ginawang instrumento. We are the means to the ends. What is that? Binigyan niyo tayo ng komisyon. Ano yung komisyon na yun? Go ye into this world and preach the gospel. Humayo tayo sa mundong ito at ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, kapatid. At doon, kapatid, malalaman ng mga tao ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang mabibigay sa inyo ng buhay na walang hangganang papabanal sa inyo. In fact, sabi nga ng ating mahal na Panginoon Kristo, and the truth shall set you free. Ito, kapatid, ang mga salita ng Diyos. So, ang tanong ngayong gabi na ito, sa ating pagtatapos, paano natin papakinggan ang mga salita ng Diyos? Kasi, nalaman na natin na importante pala yung salita ng Diyos. Ito yung nagpapabanal, ito yung nagpapalakas, ito yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ito yung nagiging dahilan para tayo nagkaroon ng bunga sa ating buhay na mas nagiging kamukha natin si Kristo kaysa yung mundong ito. That we are being conformed to the image of His Son. Sabi nga, di ba, sa Ephesians chapter 1. To be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Sapagkat yun talaga ang dapat na goal ng isang Kristiyano. To be in the presence of Christ and to become the image of Christ. To be the ambassador of Christ sa mundong ito. Paano natin gagawin yan? Well, devotional reading of the Bible. Kung meron na kayong narinig na dati before ng mga tao na matagal na sa pananampalataya, may kayo sa talaking ito kung kaluguran niya, awesome kayong cellphone. Kayo inagad answeran. Kayo po itong answer niya, sabihan na, pasensya na nakapag-devotion po. Dati hindi mo binibigyan ng attention yon. Pero ngayon pala, kapag sinabi pala niya na nagde-devotion siya, ibig sabihin pala, naglalaan siya ng oras sa kanyang buhay na magme-meditate siya sa mga salita ng Diyos. 30 minutes, 1 hour. Minsan nga narinig ko si Sister Casey na nakwento na niya minsan yung tatay yata ni Brother Marvin, nagde-devotion din siya na mag-isa niya sa bahay. Nilalaan niya ng oras yung pagbabasa ng Biblia, nagme-meditate siya sa mga salita ng Diyos at ina-apply niya ito sa kanyang
buhay. Yan, kapatid, ang dapat natin ginagawa. Araw-araw na hindi namin kayo nababantayan, kasi may kanya-kanya mga trabaho, bigyan natin ng oras yung ating sarili na kahit 1-2 oras, kung marami kayong oras, o kung konti lang yung oras, habang tumatay kayo sa banyo, that is 30 minutes, habang nakaupo kayo sa banyo, buksan ninyo ang yung Bible app, magbasa kayo ng let's see, 30 minutes kung mahal kayong kaya. Hindi nga naman siguro 10 minutes. Sabi ako 30 minutes ko talaga nulunok. Siguro hindi na lagi kong masyas kaya. Kailangan ko na yata mag-fiber. 30 minutes, basahin mo ang salita ng Diyos, mag-meditate ka. Kung hindi mo naiintindihan, mayroong mga Bible sources, may Bible commentaries sa Google. Google nyo lang, kapatid. Kung hindi nyo naiintindihan, kung kayo marunong mag-Google, puntahan nyo ako. Puntahan nyo si Pastor, i-explain po namin yun sa inyo. Yung asawa ko nga ginagawa niya araw-araw. Minsan sabihin sa akin, ay, mahalo mo ba? Iba kanya pala, di pa niya. Wow! Hindi pala, balo mamasa yung Biblia. May start siya from Genesis. Hindi ko lang alam kung anong book na siya ngayon. Baka Judges na siguro siya or what. O baka wala pa sa Judges. Ganyan yung gawin natin. Araw-araw, bigyan natin ng oras na tayo magbasa ng Biblia. Hindi lamang ako, hindi lamang si Pastor, tayong lahat, kapatid. No? Magbasa ng Biblia. Paano tayo magbabasa ng Biblia? Magbasa ng Biblia kada linya. Line by line, chapter by chapter, verse by verse. Hindi po tayo magbabasa ng Biblia na parang Frankenstein. Ephesians chapter 1, ididikit ko sa Romans chapter 3. Tapos, ididikit ko yung Romans chapter 3 sa Galatians chapter 2. No! Hindi po ganun. Maling theology. Mali yung magiging interpretasyon ninyo ng mga salita ng Diyos. Ang pag-i-interpret ng mga salita ng Diyos is line by line, verse by verse, chapter by chapter. Upang hindi kayo gumawa ng sarili niyong theology o sarili niyong paniniwala, bagkus intindihin ninyo kung ano ba talaga yung gustong i-convey ng manunulat ng Biblia. Meron tayong tinatawag na the process of what we call hermeneutics, kapatid. O sinabi hermeneutics, ito yung pag-aaral o yung technique na ginagawa natin upang mas lalo natin maintindihan ng Biblia. Tandaan, the Bible is written for you, but not to you. Ang Biblia ay isinulat para sa inyo, para sa inyong benepisyo, para sa inyong para sa inyong kapakanan. Pero hindi ito isinulat sa inyo. Isinulat ito sa mga sinaunang mga tao, sa mga taga-Galacia, sa mga taga-Epeso, sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Hindi siya isinulat directly sa inyo, kapatid. Kaya bigyan natin ng konteksto kung bakit kayo nagsulat si Pablo sa mga taga-Roma? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung dahilan bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto? Ano ba yung dahilan kung bakit nagbigay ng propesya ang Diyos sa pamamagitan ni Isaiah sa mga Israelita? Bakit ganun yung nangyayari? Dapat ganyan yung pagbabasa natin ng Biblia, line per line, word for word, chapter by chapter, verse by verse, with hermeneutics. Kaya nga ako minsan, pag nag-preach tayo, o pag nag-aaral tayo, let's say it's Ephesians, sasabihin ko muna kung bakit Ephesians. Saan yung Ephesians? Yung modern day Turkey, sino ba yung mga tao na nandoon, bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Ephesians. Diba? Kailangan din tayong ganung konteksto upang mas lalo nating maintindihan. Bakit nagsasalita si Kristo sa parabola? Ano ba yung dahilan? Bakit si Kristo ay naglalakad ng nakatsinelas? Ano ba yung dahilan? Bakit siya naghuhugas ng paa? Ano yung dahilan? Yung mga bagay na yung kapatid ay may konteksto, at kung hindi ninyo naiintindihan, approach us. Puntahan niyo kami ng ating pastor at i-explain namin sa inyo kung ano yung symbolic significance ng mga bagay na iyan. Again, kung magbabasa ka ng Romans, today, Romans chapter 1. Tomorrow, Romans chapter 2, Romans chapter 3. Huwag kayong mag-skip. Huwag niyong gawing Romans chapter 1 o bukas Galatians chapter 1 naman. No! Hindi niyo maintindihan yung kabuuan ng libro, kapatid.
In fact, I encourage everyone na basahin yung Book of Romans and Book of Romans alone. 1 time, then 2 times, hindi maintindihan, 3 times, 4 times. Kasi the Book of Romans is systematic theology, kapatid. Doon mo makikita yung kaparaanan ng Diyos kung paano siya magligtas ng tao. Doon mo makikita yung estado ng tao at kung ano yung biyaya at kadakilaan ng Diyos na iligtas yung tao mula sa estado na iyon patungo sa buhay na walang hanggan. Sa Book of Romans yan, kapatid. So, kung bibigyan ko kayo ng task, no, parang klase lang, assignment. Kung bibigyan ko kayo ng assignment, pag gawin nyo sa bahay, read the Book of Romans. Romans chapter 1 and Romans chapter 2 this week lamang. Tapos, kung hindi mo inintindihan, approach nyo ko. I-explain ko sa inyo kung ano yung Romans chapter 1 and Romans chapter 2. After nun, halimbawa may nabasa ka Romans chapter 3. Sabi dito, walang matuwid, wala kahit isa. Ngunit ang regalo ng Diyos o kaloob ng Diyos ng libre ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng biyaya. Nabasa mo yan. It struck you. Nagbigay siya ng na-convict ka by the Holy Spirit. Nabasa mo yun. Nakita mo yung kadakilaan ng Diyos. Nakita mo, nangilabot ka sa kalotohanan ito at nabigay ito ng inspirasyon. Naranasan mo yung galawan ng Diyos sa buhay mo at gusto mong i-share sa mga tao yung naranasan mo ito. Ang gagawin mo, share mo sa Facebook. Diba? Kung may Twitter ka, share mo sa, wala na pang Twitter X. Kung may X ka, share mo sa social media accounts mo. Nakita mo, nabasa mo, God is gracious. Ang Diyos ay mabiyaya na kahit ako'y makasalanan, tinanggap niya ako, binago niya ako, at ngayon nasa kaharian ako. Nakita mo yan. Napaiyak ka sa napakagandang nakita mong mensahe na yan. I-share mo. Upang hindi lamang ikaw, kapatid, kundi pati yung mga tao na sa iyong social media accounts ay maranasan din ang katotohanan na ito. Amen po ba? And lastly, magkaroon tayo ng tinatawag nating Bible studies. Ang Bible studies, kapatid, ay ginagawa natin para sa mga nais talaga na malaman yung katotohanan ng Biblia. Basahin natin word per word, maglaan tayo ng oras, at mag-explain tayo sa isa't isa at mag-sharean tayo sa isa't isa ng mga Bible verses sa Biblia. This is very important kasi the fellowship with one another is a congregation of the saints, kapatid. Kapag mayroong congregation of the saints o pagpupulong ng mga banal, doon tayo sinasanctify o pinapabanal ng Diyos. 1 or 2 that gather in the name of Christ, we are being sanctified and we are being made righteous in His holiness. Sapagkat sa Diyos at tayo ay Kanyang nilikha upang makinig ng maigis sa Kanyang mga salita at mahalin ito. Hindi lang makinig, kundi mahalin ang Kanyang mga salita. Kaya ang gagawin natin? Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita na naipahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung wala kayong kakayahan, kung sa tingin ninyo, na akong pag-aralan, hindi ako maintindihan, or what, just remember, if you are in Christ, you have the Holy Spirit. And the Holy Spirit will guide you through and through the Word of God. Dahil ang Espiritu Santo ang magre-reveal sa inyo ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat na bagaman kami ay pagod sa aming mga kanya-kanyang mga trabaho at sa aming pamumuhay, Panginoon. Hindi mo niya na itong mga salita mo na ito ay hindi namin marinig ngayong gabi na ito. Salamat, mahal na Panginoon, sa biyayang makinig. Salamat, mahal na Panginoon, sa biyayang maniwala sa aming nakikinig. At maraming salamat, mahal na Panginoon, sa biyayang kami ay nananampalataya sa iyo dahil sa iyong mga banal na salita na sila'y naiasik sa amin bilang iyong mga tupa at bilang matabang lupa na iyong nilikha para sa iyong ikakalwalhati. Ngayong gabi, mahal na Panginoon, tagabin mo ito aming papurit pagsamba. Nawa, mahal na Panginoon, ang mga salita mo, ito'y maging sandalan, ito'y maging pundasyon na aming pananampalataya sa iyo. Ang totoong katotohanan
ang totoong ebanghelyo ang siyang may hasik sa bawat isa na narito upang totoo rin namang bunga ang aming may sa pamumuhay bilang mananampalataya sa iyo. Ano tiyam sa madalangin sa kapilipalan ng aming